Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Tayo po ay nasa second week na ng buwan po ng January. Napakabilis po ng panahon, ano? At naniniwala po ako na nandyan po lagi ang tulong at biyaya po ng Panginoon upang matupad natin ang kanya pong mga plano sa atin pong mga buhay. Steps to a fruitful living o mga hakbang sa paglago. So many of us maaring gusto po natin ng paglago, gusto natin ng pagbabago, gusto natin na umunlad yung ating pong buhay, especially ngayong 2024 at sa mga darating pa na mga taon, no? Ang ating pong text ay mula sa John chapter 15 verses 1 to 11. Napaka-familiar po na passage or parabola mula po sa aklat po ni Juan. Basahin po natin, "Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya." Ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Hesus, ano? "At ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang magbunga ng marami. Kaya kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinasalita ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makapamunga sa kanyang sariling malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Maliban ang sinuman ang matatili sa akin, siya ay itatapon tulad ng sanga at ito'y natutuyo. Kanila itong itinitipon at itinatapon sa apoy, at ito ay sinusunog. Kung kayo ay manatili sa akin, at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, hingin nyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Sa ganito, naluluwalhati ang Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko." Verse 9, "Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon ko rin kayo iniibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos sa aking Ama at nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay manatili sa inyo. Gayon din naman, ang inyong mga kagalakan ay malubos." Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa natin ng kanya pong salita. Ang kwento pong ito ay isang parabola na ikwento ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga alagad noong panahon na iyon na nandito pa siya sa lupa. No, sa parabol na ito, mayroon pong tatlong pangunahing karakter na tinutukoy ang Panginoong Hesus. Yung Ama o yung God the Father as the gardener or farmer. Si Jesus, no, bilang isang vine, at yung kanya pong mga disciple o tayo po, no, bilang mga branches. Pag-usapan po natin yung mga hakbang sa pag-unlad, no? Steps to a fruitful living. Ano ba ang mga hakbang sa pag-unlad o sa paglago, no? Number na tinutukoy po doon sa atin pong text sa John chapter 15 verses 1 to 11. First, unang hakbang is by pruning or pruning. Step number 1 is pruning. Tayo po ay lalago, tayo po ay mag-grow by pruning. Sabi po doon, "Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi namumunga ay inaalis niya, at ang bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pang mabunga o magbunga ng marami. Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinasalita ko sa inyo." So ang tunay daw po na puno ng ubas, no, si Jesus. Kaya sabi niya ako, no, siya mismo nagsalita doon.
at yung ama yung gardener. Malinaw po sa talatang ito na ang ama, no, ang siyang tagapag-alaga. So bilang tagapag-alaga, alam niya kung aling sanga ang hindi po bumubunga at alam niya kung ano ang mga dapat na putulin. Ibig sabihin po mga kapatid, ang ama ay may karapatan na putulin ang mga sangang hindi namumunga. Alam niya kung sino yung nag-grow, alam niya kung sino yung namumunga, no? Alam niyo po mga kapatid, sa paglago, importante o mahalaga po yung tinatanggalan ka, no? May mga tinatanggal sa iyo. Dalawang pagtatanggal po na ginagawa sa isang puno ng ubas. Una, tatanggalin ang mga sanga na hindi naman namumunga. Bakit? Kasi kinakain lang nito ang mga nutrients na para dapat sa mga sangang namumunga. So parang inaagaw niya yung para dapat doon sa nutrients sa mga sangang namumunga. Sa madaling salita, useless lang ang sangang ito dahil hindi naman bumubunga. So dapat lang natanggalin. Pangalawa, yung bungang namumunga ay nililinis. So tinatanggal dito ang mga tinatawag na dry leaves, yung mga pangit na mga bunga o mga sanga, no, para mas lalo po siyang bumunga, no? So tinitrim, tinatanggal. Yun lang ibig sabihin ng pruning, no? Tinatanggalan, inaalisan ng mga sanga na hindi naman dapat na nandoon, no? Para mas lalo siyang bumunga, para mas lalo siyang lumago. Alam niyo po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, no, dapat willing kang matanggalan kung gusto mong maging fruitful. In order for us to grow, we need to be pruning. Kailangan natin i-pruning, kailangan nating alisan, tanggalan ng mga excessive na mga bahagi ng buhay natin na hindi ito nakakatulong para tayo ay lumago. Nakakaubos ng mga nutrients, nakakaubos ng atin pong mga lakas para po tayo ay bumunga. Tanggalin ang mga bagay, ugali, pamumuhay na hindi naman nakakatulong para maging fruitful tayo. Mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At yung mga magagandang bagay, ugali, pamumuhay na meron tayo ay dapat na i-enhance natin para mas lalo tayong maging mabunga. So yung mga pangit na hindi nakakatulong para tayo lumago, kailangan tanggalin. At yung mga nakakatulong, mga magagandang bagay sa buhay natin, dapat nating i-enhance. Dapat nating palaguin ang mga iyon para mas lalo tayong maging mabunga at lumago sa ating pong buhay. So iyon po ang ninanais ng Panginoon sa atin, sa lahat ng mga anak niya na nagnanais na sumunod sa Kanya. Gusto ng Panginoon lumago po tayo sa atin pong mga buhay sa mundo pong ito. The pruning required to produce more fruit. Okay? So yung pagtanggal, yung pag-alis, required po yan para mas lalo kang bumunga, para makapag-produce ka ng marami pang bunga sa iyong buhay. So kung ninanais nating mag-grow sa pamumuhay natin, ninanais nating umunlad sa buhay po natin, alisin po natin yung mga bagay na hindi nakakatulong para po tayo ay lumago. So pruning in the spiritual realm involves trials, troubles, and tests. So sa pruning, sa pagtatanggal sa buhay nating spiritual, no, kasama po yung mga pagsubok, no, mga problema natin, yung mga testing na pinapadala o inaalaw ng Panginoon sa buhay natin. And most of the time, God uses adversity to prune us. So if we want to grow, we need to be pruned. Kailangan nating i-prune para po tayo ay lumago. Alisin yung mga dapat alisin. That's the first step para po tayo ay lumago. Pruning. Pangalawa, abiding. Okay? Second step is abiding. Ang ginamit po sa Tagalog, sabi doon, manatili kayo sa akin. Abiding means manatili. Okay? Manatili. Magpasakop, di ba? Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas,
Kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Malibang ang sino man ay mananatili sa akin, siya ay tatapon tulad ng sanga at ito ay natutuyo. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Ang isang sanga ng ubas, no, na ay mabubuhay lamang kapag mananatili ito sa kanyang puno. So the moment po na alisin ang sanga nito sa puno, ito'y malalanta o mamamatay. Gayon din ang buhay ng isang Kristiyano na hindi nakakabit o nananatili kay Kristo ay malalanta at mamamatay. Ulitin ko po yun. Ang buhay ng isang Kristiyano na hindi nakakabit o nananatili kay Kristo ay malalanta at mamamatay. Ang buhay mo ay nakadepende kay Kristo na siyang source ng lahat sa buhay po natin. Without God, we can't do nothing. Wala tayong magagawa kung walang Panginoong Diyos sa buhay po natin. Kahit ano pong sipag, kayod natin ngayong 2024, without God, we can't do nothing. Baliwala po ang lahat ng ginagawa natin kung hindi natin isinasama ang Panginoon. Maaaring magsasucceed ka sa mga bagay na hindi naman yan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Maaaring magiging successful ka man sa mga bagay na ginagawa mo kahit wala ang Panginoon, pero tatandaan mo, ang lahat ng yan ay pansamantala lamang. At darating po ang panahon, mawawala ang mga bagay na yan. Ang tunay na kasaganaan ay mararanasan lamang kapag tayo'y nananatiling nakakabit sa tunay na source nito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Apart from God, there is no life. Apart from God, there's no fruits. And only God can make us fruitful. Ulitin ko po. Apart from God, there is no life. Apart from God, there is no fruit. Only God can make us fruitful. Ang nananatili o ang pananatili mo sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng buhay at masaganang bunga. Fruitfulness only comes from God. Fruitfulness only comes from God. So let's examine ourselves tonight. Nakakabit ka pa ba kay Jesus? Are you still abiding with Jesus? Nakakabit ka pa ba sa puno? Baka hindi na. Baka gumagawa ka na lang, nabubuhay ka na lang ng sarili mo. At napakadelikado po yan. So steps to a fruitful living, number 1, by pruning. Pangalawa, by abiding. And lastly, by obeying. In verse 10, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay manatili sa inyo. Gayon din naman ang inyong kagalakan ay malubos. Tatandaan po natin na ang sukatan po ng tunay na pag-ibig ay ang pagsunod. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos kung hindi naman tayo sumusunod. Ulitin ko po, ang sukatan ng tunay na pag-ibig natin sa Panginoong Diyos ay ang pagsunod. Without obedience, wala pong tunay na pag-ibig. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang tunay na pag-ibig ay naipapakita sa gawa at hindi lang sa ngawa. Kaya noong iniibig ng Panginoong Jesus ang tao, pinatunayan niya ito sa gawa nung sumunod sa Diyos Ama at nagkatawang tao siya. Mabuhay bilang tao at mamatay sa krus para sa tao.
para masunod niya ang utos ng Ama. So lagi pong may pagsunod. Ang tunay na pag-ibig, ipinapakita ito sa pagsunod. If we truly love God, we will obey His command. Ulitin ko po. If we truly love God, we will obey His command. As I conclude, sa gabi pong ito, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng isang mabungang pamumuhay. Ikaw at ako, kapatid. Yan yung nais ng Panginoon. Nais niya yung buhay natin dito sa lupa ay isang mabunga, not just only financially, but in every aspect of our lives. Gusto niya mag-grow tayo. Ngunit ito ay may kondisyon. Una, hayaan natin siyang linisin tayo sa mga bagay na hindi nakakatulong para lumago tayo. Ipaalis natin, ipatanggal natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi nakakatulong para tayo ay lumago. Ikalawa, manatili tayo sa Kanya bilang source ng ating buhay. At pangatlo, patuloy tayo na sumunod sa Kanyang mga utos. Sabi doon, napaparangalan daw ang Ama kung tayo ay namumunga ng sagana. Ano sabi doon sa verse 8? Sa ganito, naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko. So ang isang tunay na alagad ng Panginoon, bumubunga. May fruit. Paano daw mapapatunayan kung ikaw ay isang tunay na alagad? Sa pamamagitan ng ating mga bunga. Kapatid, nawa ay patuloy nating naisin na sumagana at bumunga para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos sa mundo pong ito. Maraming salamat. Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, naming napakinggan na iyong salita. Salamat po sa iyo pong patuloy na paalala sa amin sa gabing ito. Naniniwala po kami na mayroon pong kayong dakilang plano sa bawat isa at ninanais mo na kami po ay lumago sa buhay po namin sa mundo pong ito, sa lahat ng aspeto ng amin pong mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa oras pong ito. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na magpatuloy sa amin pong lakbayin sa mundo pong ito. Lumago kami, Panginoon. Kung mayroong mga dapat tatanggalin, alisin, i-prune sa amin pong mga buhay, Lord, we allow you to do it. Patulungan mo kami na patuloy namin mapagtagumpayan ang bawat mga pag-prune sa amin. Bawat mga pag-alis, yes, masakit, may pain. Pero kung ito po ang nararapat para kami po ay bumunga o lumago, Lord, be it. At hayaan mo dakilang Diyos na patuloy namin pa rin makita ang iyong magandang plano sa kabila po ng mga pagsubok na amin pong mararanasan. Sino man sa amin sa gabi pong ito ang may pinagdadaanan, akin pong dalangin na tulungan mo kaming mapagtagumpayan ng lahat ng ito. I-comfort mo yung mga nangangailangan ng comfort. Muli mong palalakasin yung mga nanghihina, i-encourage ang mga nadi-discourage dakilang Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon, at patuloy po kayo na magpagaling sa lahat po ng mga may sakit. Amin pong dalangin, nililift up namin sa iyo ang mga kapatid namin na mga may sakit, kapamilya, na mayroon pong mga karamdaman sa oras pong ito. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananampalataya at humihingi ng kagalingan mula sa iyo, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Meron lang tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin. Lord, salamat po sa gabi pong ito dahil muli ay nagsalita ka sa pamamagitan ng iyong mensahe sa bawat isa po sa amin. Panghawakan namin ito sa loob po ng isang linggong dadaan sa amin pong mga buhay at sa mga susunod pa na mga panahon. Salamat po sa iyong presensya at pag-encourage at pagtugon sa amin pong mga dalangin sa gabi pong ito. Thank you so much, God. At patuloy ka namin pinapapurihan, sinasamba din na dakila sa amin pong mga buhay.
Mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at patuloy na pag-aaliw ng banal na Espiritu ngayon at pakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at papagpalang gabi sa inyong lahat. Have a good night sa bawat isa po sa inyo.